sabi ng mga fans. OOTD ni Atisa Manalo puro simple at na-overshadow nga ba ng ibang mga girls, shoes ni Atisa hindi rin maganda kaya nagmumukha siyang maliit. Sa nagdaang 7 araw mula nang magsimula ang Miss Universe pageant sa Thailand ay sunod-sunod na rin ang mga photoshoot ng OOTD ni Atisa Manalo, at sa bawat photoshoot na ito ay may kumantong negatibo ang mga fans. Sa katunayan ay bago pa siya lumapag sa Thailand, sa kanya mismong send-in party, kung saan nagsuot siya ng dress in pink na may head ng isang animal-like figure ay nabatikos na ang designer niya. Tanong ng ilang fans bakit kailangan pang may animal head design sa dress. Bukod pa dyan, hindi rin pinalagpas ang kanyang departure look, maging ang sinuot niyang tie dress sa kanyang arrival ay pinuna rin. Well, dahil nga may patay ay need na makisimpatya, at isa sa tamang pakikisimpatya ay ang pagsusuot ng dress in white or dim colors for solemnity. Mas naging kapansin-pansin pa sa mga fans ang sinuot niya sa mga sumunod na araw, like her black leather dress in a simple tube cut. Makikita na ang mga sumunod pa niyang dress ay walang masyadong sequences or mga Swarovski crystals. Sadyang plain lang talaga, maaaring simbolo pa rin ito ng pakikisimpatya niya sa bansa dahil nga sa pagkamatay ng Queen Mother nito, at kung susuriin naman at tititigan si Atisa, bagay na bagay naman sa kanya ang mga sinusuot niya, sa katunayan ay mas lumulutang pa nga ang ganda niya kapag simple lang ang suot niya, mas nagiging focus ang mga fans sa mukha niya kaya mas nagiging pansinin siya, unlike sa iba na makikintab ang mga damit kaya ang atensyon ng fans ay nasa damit na lang. Alam nyo ba na bawat suot ni Atisa ay itiniterno niya sa kulay ng sponsor, or sa kulay ng lugar na kanilang pinupuntahan? Ang suot niyang pink dress with a dragon ay kinuha sa disenyo ng isang Buddhist temple outside Bangkok named Pink Dragon Tower. Her modern Filipiniana in white with black ribbon is a symbol of showing sympathy to the deaths of the Queen Mother of Thailand. At the arrival in Thailand, she chose a Thai traditional dress in pale color because she and her team knows most of the candidates will wear black. So not to be overshadowed by others, it's best to wear a dress with a color different from the crowd. The rest of her clothes ay itinaturno na niya sa lugar kung saan sila pupunta, kaya kitang-kita mo na tumatambal ang suot niya sa venue of events, or sa color ng sponsors. Ang official gown designer ni Atisa AC Valtaguba, para sa preliminary and final evening gowns, habang si Mark Baumgartner naman para sa welcoming ceremony, at ang nagdisenyo naman ng black gown na sinuot niya sa sashing ceremony ay si Pablo Cabahag. Samantala, marami naman ang nag-aalala dahil si Valtaguba ang kukunin niyang designer. Kung inyong matatandaan, siya rin ang nagdisenyo sa gowns ni Celeste Cortesi, kung saan naman na-unplaced ito. Iniisip ng iba na baka may maiwang sumpa ang mga gowns ni Valtaguba. Pero siya rin naman anong nagdisenyo sa gowns ni Miss Eco International Kathleen Patten kung saan naman ito ang nanalo. Maganda naman ang mga disenyo nila dahil simple, yet elegant and captivating. Mas malinis pang tingnan ang mukha ni Atisa sa kanyang plain and simple style, kaya kahit sa simpleng mga gowns ay mas nagiging eye-catching ang looks niya. Inamin din ni Atisa na siya ang nagmi-makeup sa sarili niya. Anong masasabi mo rito? Please comment down below, please like and subscribe. Thank you.